Isa po sa pinaka-controversial or pinaka-nakakatawa, pinaka-hindi ka pani-paniwala na kwento sa Bible, mga kapatid, ay yun pong kwento ni Jonah. Right? Isang araw, meron pong street evangelist, right? Nag-preach po siya about the love of God, about salvation. Maya-maya po, habang siya po yung nagpipreach, ginambala siya anong dalawang atheist. Hindi naniniwala ng Diyos. So, sabi niya, "Sir, excuse me, do you believe in the Bible?" Sabi niya, "Of course. Nagpipreach ako about the Bible. Lahat ng aking pinipreach ay galing sa Bible." Sabi nung atheist, sabi niya, "Ibig po ba sabihin, sir, naniniwala din po kayo sa kwento ni Jonah?" Sabi naman nung street preacher, "Well, of course, I do." Tapos nagtawanan yung dalawang atheist. Sabi nila, "Well, sir, it's impossible to live inside the fish." Bakit? Kasi yun pong kanilang gastric acid, lulusawin ka nun. Parang tayo, pag kumain tayo, yung lahat ng papasok sa ating tiyan, merong acid doon na lulusaw sa ating pagkain. So nagtawanan sila. And then sabi nung dalawang atheist, "Sir, that's impossible." Insist naman nitong preacher, sabi niya, "Well, naniniwala kung kaya kong maniwala sa Genesis chapter 1 na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa wala hanggang sa nagkaroon, wala ding imposible sa Diyos na mabuhay ang tao sa loob ng tiyan ng isda." Tawanan na naman yung dalawa, no? Sabi niya, "Sir, how can you prove? Please explain." Sabi niya, "Hindi ako doktor, hindi rin ako scientist, and I cannot explain to you how it happened." Ayan, no? So, sabi ngayon ng preacher, "Pagdating ko sa langit, itanong ko na lang kay Lord, paano nangyari yon?" Nagtawanan ulit yung dalawa. Sabi niya, "Sir, paano kung sa impyerno ka babagsak?" Sabi ngayon ng preacher, "Ikaw na magtanong." Yan, no? Kasi, my way is in heaven. Ngayon, kung gusto mong pumunta sa hell, ikaw na magtanong sa demonyo kung paano nangyari yon. Yan, no? So, in 1891, there was a group of sailor, sa atin ngayon kasi tinatawag natin silang mga nauticals, no? Yung mga nasa barko ba? Pero there was a group of sailors na naglalayag sila, may malaki silang barko. Nakita nila sa bandang unahan, merong malaking sperm whale. So, nagbaba sila ng isang maliit lang na boat, bangka, tapos nagsagwan sila papunta sa sperm whale. May dala-dala silang, tawag nito, harpoon. Alam niyo yung harpoon? Yung parang sa Kapampangan, yung bangkaw. Tapos merong tali, mahabang tali. So, ihahagis nila sa isda yan. So, sumagwan sila, nung malapit na sila sa sperm whale, talagang hinagis nila yung harpoon. Tumama ngayon sa sperm whale, no? So, nagwala yung sperm whale kasi nga, nasaktan siyang ganyan. Sa sobrang likot ng sperm whale, nataob yung kanilang bangka. Ayan, no? I think mga 5 tao yata sila sa bangka. Ngayon, nagpababa na naman ng maliit na bangka ang barko kasi tumaob nga yung bangka at para meron silang merong rescue. So, okay naman lahat, maliban sa isa, hindi na umahon. At ang pangalan ng taong hindi umahon, pangalan niya si James Barclay, no? 1891, matagal na to. So ngayon, nagkagulo sila, nagkaroon sila ng search and rescue. Hindi po nila makita. Pagkalipas ng ilang oras nilang paghahanap, wala pa rin silang makita. Hindi nila makita si James Barclay. Ngayon, nung palubog na yung araw, nakita nila sa bandang unahan, lumutang yung parehong sperm whale. Ang laki-laki, lumutang. So ngayon, inobserbahan lang nila ng mga ilang minuto, hindi na gumagalaw yung sperm whale, nandun lang siya nakalutang, parang nakatingin sa kanila, Tapos, mga ilang minuto pa inantay nila,
hindi na talaga gumalaw eh. So, nagsagwan ulit sila, nilagay na naman yung bangka, nilapitan nila yung sperm whale, patay na pala. Kasi nga, tinamaan nga nung harpoon, ano? So, dinala nila papunta sa barko, yung sperm whale, hinila nila, laking gulat nila, sa tiyan may gumagalaw. Patay na yung isda, pero sa tiyan may gumagalaw. So, na-curious sila, anong gumagalaw, ano? Dinala nila sa dalampasigan yung sperm whale, tapos nilaslas nila ngayon yung tiyan. Nakita nila, nandun sa loob, si James Barkley. Nga lang, nung makita nila, puting-puti na yung kanyang mukha, although buhay pa siya, pero puting-puti na yung kanyang mukha dahil sa gastric acid. Ayan, no? So, na-deform ng kaunti yung kanyang mukha, pero buhay pa siya. Ang sabi ng kwento, after 2 weeks or 3 weeks, nakabalik pa sa trabaho. At umabot pa ng 18 years bago siya namatay. So, that was a story na pwede palang mabuhay ang tao kahit nasa loob ng tiyan ng isda. Nga lang, pinabulaan ito ng marami pagdating ng after, I think, nung namatay siya, pinabulaan ng marami na hindi daw totoo. So, ganun pa man, isa na sana yun sa proof, nga lang pinabulaan eh. No? Kaya sabi nila, hindi daw totoo. Ngayon, mga kapatid, in fact, yun pong kwento na yan, okay, meron po siyang, ayan, yun pong kwento ni James Barkley, o dito, narong spelling siya, James Bartlett, no? But James Barkley talaga siya. You can do your research in Google na patungkol sa kanya. Naging popular po siya nung kanyang kapanahunan. Nga lang, bandang dulo, pinabulaan siya na hindi daw totoo. However, mga kapatid, just recently, a guy by the name Michael Packard, 56 years old, kailan lang nangyari? 2021. Itong si Michael Packard naman, isa siyang lobster hunter. Meron siyang baliit na barko, ano? Tapos pupunta siya sa isang area ng dagat, no? Kilala siya sa kanilang bayan na magaling talaga siya na hunter, lobster hunter, tsaka fisherman. In fact, kapag masama ang panahon, lumulusob pa rin siya, nanghuhuli pa rin siya. At para sa kanya, isang malaking fulfillment daw sa kanya, kahit masama ang panahon, marami siyang huli. Yan, no? So it's not about money, sabi niya, it's about passion. Hindi na doon niya kayang mabuhay na walang dagat. No? Sabi ko, parang, ba't di siya naging syokoy? Yan, no? So, ang kwento niya, very interesting. Isang araw, habang nanguhuli daw siya ng lobster, naka-gear siya, full gear siya, parang pang-iskoba. Yan yung outfit niya. Ayan, no? Yan, ganyan yung outfit niya. So, isang araw, nanguhuli daw siya ng lobster, bigla daw dumilim yung dagat, yung sa paningin niya. Grabe daw, sobrang dilim. Parang, it took him a matter of 10 to 15 seconds to realize na nasa loob na pala siya ng a humpback whale. Kinain pala siya habang nanguhuli siya nung lobster. Ginanon pala siya, sinakmal pala siya nung humpback whale. Ayan, no? Tapos nilunok siya, ramdam niya, nilunok siyang ganon. Pagdating niya daw sa loob ng tiyan ng humpback whale, grabe daw yung squishing, yung muscle ng isda. No, malakas daw siya pero talagang parang napipiga daw siyang ganun sa loob. Dahil meron pa siyang oxygen, nakakahinga pa rin siya sa loob ng tiyan. So, pinilit niya pa rin na pumiglas at gumalaw-galaw doon sa loob. Nga lang, habang nagpupumilit siya, ito napapansin niya. Para dong ang bilis daw nung takbo niya habang nasa loob. Parang lumangoy ng napakabilis daw yung whale. Tapos, padilim ng padilim. Ramdam daw niya yung tubig, yung pasok ng tubig kasi nararamdaman daw niya sa loob, no? So, ang bilis daw nung langoy ng ganyan. Tapos, padilim ng padilim hanggang sa wala na daw siyang maaninag na liwanag kasi bumubuka-buka naman yung bibig nung whale pagka lumalangoy, no? So, wala na daw siyang maaninag
liwanag. So ibig sabihin daw doon, nandun na siya sa pinaka ilalim ng dagat. So ang ginawa daw niya, nagpupumiglas pa rin siya ng nagpupumiglas, ano? Ayan, tapos sinisikap niya pa rin makahinga gamit ang kanyang oxygen. So, I think after an hour, no, mahigit isang oras, ramdam niya na naman yung napakabilis na naman ng movement. Tapos dahan-dahan niyang naaninag, meron ng liwanag, ano? Tapos, na-realize niya na lang, boom! Hangin na. Tapos nakita niya, nasa ibabaw na siya nung dagat. Yun pala, ibinuga na siya nung whale. Saktong-sakto, nung pagkalipad niya, pagkabagsak niyang ganyan, yung kapitbahay niyang mangingisda din, nandun lang sa malapit, kitang-kita. Boom, pag yung splash ng tubig, kitang-kita. Tapos, humingi siya ng saklolo, dali-dali, niligtas siya. So ito ngayon, nung picture niya, yung nasa ospital siya. Ano ho? Nga lang, after that incident, dun sa loob ng tiyan, dahil sa tindi ng squishing, nabali yung isa niyang paa. But yet, he survived. You can do your research. Ginawa na nga siya ng movie at meron siyang documentary you can find in YouTube. But this story will give us idea na pwede palang mabuhay talaga yung tao pag nasa loob ng tiyan. So kung gusto nyong masubukan, merong whale sa Cebu, kung saan kami galing. Friendly whale lang naman yun, pwede kayong makiusap lang pumasok sa kanyang tiyan. Laki namang bunganga eh. No? So para lang mapatunayan ninyo na talagang pwedeng mabuhay. Yan, no? So sabi nga nila, itong kwento ni Jonah is just a fairy tale. Hindi talaga siya totoong kwento. O kaya it's just a form of parable. But I insist, no? Ako naniniwala, totoong kwento talaga siya. The reason why? Because buong-buo yung kanyang pangalan. Sabi, Jonah, son of Amittai, na mababasa natin sa Book of Jonah. Siya mismo nagsulat. Siya ang writer, siya ang bida. So parang hindi ka panipaniwala, Pastor, siya din yung nagsulat eh. Baka mamaya napasukan lang ng bakukang yung ulo kung ano-anong sinulat na kwento, di ba? O eto pa, para maniwala ka, merong another reference. Maliban sa kanyang book mismo, meron pang nagsulat patungkol sa kanya, merong reference. Ibang prophet, ibang lugar, nagsulat patungkol sa kanya. Ang sabi dito, the God of Israel spoken through His servant, Jonah, son of Amittai. So in other words, itong taong ito, totoong nag-exist siya, hindi lang dahil base sa kanyang sulat, kundi meron ding ibang taong nakakakilala sa kanya at sinulat sa history. Are you following? Now, ito yung final reason why I believe this is true. Kasi kung hindi totoo ang kwento na ito, Jesus is a big liar. Why? Because, ang sabi ni Jesus mismo sa Matthew chapter 12 verse 40, Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of huge fish. In other words, ni-refer. Si Jesus mismo, kinwento niya na may nangyari ngang ganon kay Jonah. So in other words, okay, the story of Jonah was true. Amen? At ang kwento niya ganito, no? Kinausap siya ng Panginoon, pinapapunta siya sa bayan ng Nineveh para mag-preach doon kasi nakarating na sa Panginoon yung kanilang kasamaan. At ang sabi ng Panginoon, kung hindi sila magsisi, ay paparusahan sila ng Diyos. Merong judgment, either mawawala sila or anong gagawin ng Panginoon. So, yun ang instruction ng Lord sa kanya. But as we all know, na itong si Jonah na ito, pagkatapos ang kinausap ng Panginoon, sumibat. Sumakay ng barko, imbis papunta sa Nineveh, papuntang Tarshish. So that's the story of Jonah. And this message, I would like to call this message, Jonah, the runaway disciple. Tanungin mo yung katabi mo, naranasan mo na bang sumibat? Naranasan mo na bang maglayas? Naranasan mo na bang mag-run away? Para bang si Jonah? Ako po, sa totoo lang, matagal ko pong tinakasan yung pagpapastor. Kasi alam nyo namang lahat, galing ako sa GMA.
So, tinakasan ko yung pagpapastor. Alam ko, 8 years old pa lang ako, pinrophesy na ako, no, ng pastor namin na you will become a pastor, you will be serving the Lord. So alam ko talaga, tinawag ako ng Lord, pero dahil sa hirap ng buhay, nakita ko nung unang panahon, ang hirap talaga ang buhay ng pastor, so tinatakasan ko, ayoko. So nagtrabaho ako, no, nagbi-business ako, ang dami kong pasakali para hindi agad ako magpastor. So I ran away from the calling of God. Sabi natin lahat, calling. Yan, no? So Jonah ran away, pero he comes back later on. Alam natin yan, kung nabasa niyo po ang kwento ni Jonah, 4 chapters lamang po yan, kaya niyong basahin sa loob ng 30 minutes, or kung mabilis kayo magbasa, 30 minutes, kapag mabagal naman, 1 oras. Yan, no? So, that's the story of Jonah, who ran away from the calling of the Lord. Basahin po natin yung chapter 1, verse 1 hanggang 6. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord. You know, tumakas. And he did for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for the port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. Verse 5, all the sailors, were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below the deck. Alright? Nandun doon siya sa pinakailalim, where he lay down and fell into a deep sleep. Madi, nagawa pa niyang mag-deep sleep. Ha? The captain went to him and said, how can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us so that we will not perish. So, Jonah ran away. You see that? Now, let's talk about bakit si Jonah nag-run away. Ano nga ba ang possible reason? Bakit itong taong ito tumakas, tumakbo? No, anong meron? No, hindi naman niya kaano-ano ang bayan ng Nineveh, Assyria to, ibang bansa na naman to. Pero bakit siya tumakas at tinakasan ang panawagan ng Lord sa kanya? So number 1, the cause of disobedience. Alright? Okay, tignan niyo po. Probably, ito yung dahilan, no? Theory lang to, theory. Marahil, ito yung dahilan kaya siya tumakas. Probably, God told him that 40 to 60 years later, Assyria will invade to punish Israel. O nyo? Kasi after this incident kasi, 40 to 60 years, sinakop sila ng Assyrian. Nasundan nyo ba ako? So, since he was a prophet, it's possible na kinausap siya ng Panginoon, itong Assyria na ito ang gagamitin ko para parusahan ang Israel. Kasi sobrang sama na ng Israel. Sumasamba na sila ng Diyos-Diyosan, wala na silang hustisya, no, pinabayaan na nila yung mga mahihirap, at yung mga mahirap pinapahirapan pa nila lalo. So, sobra na daw yung kasamaan ng Israel. Kaya ang sabi ng Lord, gagamitin ko yung Assyria para parusahan ang bayan ng Israel. So probably, natuklasan kasi walang sinabi eh. So we just suppose that he knew na parusahan at gagamitin ang Assyria. Kaya kung ikaw ba naman si Jonah, no? Bakit ko wawarningan yung tao para maligtas? So that's the possible cause. Number 2, the history of Assyria indicates that they were fearsome warriors. Grabe to, napaka-brutal ng mga taong ito, cruel and ruthless. In Jonah's perception, the Assyrians were the most wicked people among his Israelite fellows. So kung masama na ang Israel, nung panahon na yan, lalong mas masama pa ang Assyria. So, they would pile up the heads to form a pyramid which was very barbaric. So paglulusob sila sa isang bansa, lahat ng kukontra, papatay nila, pupugutan ng ulo. Tapos lahat ng ulo, i-arrange nila into a pyramid.
So lahat ng taong dadaan, makikita yung mga pugot na ulong ganyan, makikita nila that Assyrian has invaded the place. So napaka-barbaric, walang awa, sobrang nakakatakot itong grupong ito. Kaya kung ikaw naman si Jonah, mas gusto mong mamatay na lang sila, parusahan na lang sila ni Lord. Tama ba? Ganyan kayo mag-isip, di ba? Ganyan tayo mag-isip. Ayan. So, tumakas si Jonah. So that's the second possible reason. Now, here's the last reason. He doesn't like God to give them second chance, knowing that God is merciful. Naalala niyo yung topic natin last Sunday? No? Na si Moses, na gusto nang patayin ng Lord lahat ng bayan ng Israel. Naalala niyo? Ha? Pero, nagbago si Lord nung kinausap, nag-intercede si Moses sa kanya. You see, alam ni Jonah na mabilis lang maano si Lord Mabilis lang magpatawad. Merciful siya. Kaya ayaw niyang patawarin ng Diyos yung bayan na yun. Gusto niya talagang matodas yung bayan na yan. Okay? So that's the cause of disobedience. Now, tignan naman natin point number 2. The cost of disobedience. Kanina, cause. Ngayon, cost. Yung gastos ba? Yung cost. Alam nyo ba pag nag-disobey ka is very costly? Ha? Now take a look at this. Number 1, the cost of disobedience is very extraneous. Extraneous. Yung word na extraneous, para madaling intindihin, yung root word niyang extra. Alam niyo ba na kapag nag-stow away ka, naglalayas ka, laging may extra. Oo. Tingnan niyo to para maintindihan niyo yung punto ko. Jonah chapter 1 verse 3. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. Tingnan niyo po, alam niyo ba na ang Tarshish, sobrang layo kumpara doon sa Nineveh. Tignan niyo po yung picture. Tignan niyo po. From Joppa to Nineveh, that is only 550 miles. Pero tumakas siya, mas malayo pa yung kanyang pinuntahan. 2,500 miles. So, the cost of disobedience is very extraneous. Pag nag-disobey ka, tingnan mo pag di ka nag-aral ngayon ng maayos, pagbabagsak ka sa grades mo, ganun din. Meron pang another exam na ipapadala ang teacher sa'yo, anong tawag dyan? Para lang pumasa ka, tapos may project pa. Very extraneous. The second point here, the cost of disobedience, is very expensive. When you disobey, it's very expensive, believe me. If you stow away, kapag lumayas ka, very expensive. Bakit? Paglayas ka, mag-hotel ka, gastos. Di ba? Tapos, sa bahay, kakain ka na lang, okay? Pag naglayas ka, wala kang paglutuan, anong gagawin mo? Mag-Jollibee ka, mag-McDo ka, magkarinderya ka, magastos. Sabihin mo, tigil mo na yan, magastos. Tignan niyo po yung verse 3. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Tignan niyo, namasahi pa. Kapag kalooban mo ang sinusunod mo, ikaw ang gagastos. Ikaw mag-finance. Bakit? Kalooban mo yan Pero kapag kalooban ng Lord, siya magpo-provide. Yes! Tignan mo, papunta siyang Tarshish, siya ang namasahe. Nung nagdesisyon na siyang, Lord, sige, susunod na ako, wala na siyang pamasahe, isda, naghatid sa kanya. Di ba? When you follow the Lord, He will provide. Where God guides, He provides. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka.
my provision. Amen? Number 3, cause of disobedience is exhausting. Very exhausting. Nakakapagod. Ha? Tanungin mo daw yung katabi mo, hindi ka pa ba pagod? Kakatakas kay Lord? Ha? Yung iba dyan, alam ng may life group, tatakas pa eh. Magdadahilan pa eh. Amen. Kaagad may lakad ka. Wala namang lakad eh. Tanungin mo daw yan, hindi ka pa ba pagod? Come on, guys. It's very exhausting. Ano ang sabi ng verse 5? All the sailors were afraid and each cried out to his own God, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. Bakit nakatulog ng husto yung tao? Sobrang pagod. Alam niyo yung kakatakas-takas natin, kakalayas-layas natin kay Lord? Ha? Grabe yung effort niyan sa energy mo. Yung energy binuhos mo dyan sa kakatakas mo, kung yung energy na lang na yan ang ginamit mo para magawa ang kalooban ng Lord sa buhay mo, madali sana ang buhay. Sabi mo sa katabi mo, di ka pa natuto. Number 4, cause of disobedience is this, in danger. In danger. Anong ibig sabihin yan? Look at verse 4. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. Alam niyo sa kakatakas mo kay Lord, ang daming madadamay. Inosente naman yung mga yan eh. Tingnan mo yung kasama niya sa barko. Inosente, walang kaalam-alam, naghahanap buhay lang naman yung mga tao eh. Nga lang napadpad si disobedient noon, pati sila damay. Ang sabi ng Bible, the ship threatened to break up. Alam niyo yung ikinabubuhay ng mga sailor sa unang panahon? Yung mga hinahagis nila. Yung kanilang cargo, dun sila kumikita talaga eh. Yan ang purpose ng ship, cargo. Pero alam mo, dahil kay Jonah, yung kanilang hanap buhay na damay. Tinamaan. So, I want you to take note on this, that every time we disobey the Lord, every time we run away, yung mga tao, yung lugar na ating pinupuntahan, may epekto doon. Damay. Sabi mo sa katabi mo, wag mo naman akong idamay. You see, it's not wise to spend extra miles, extra time, extra money, extra resources, extra lives, just to run away from the calling of God. It's not wise. Sa tuwing tumatakas ka kay Lord, gumagastos ka, napapalayo ka, naglalaan ka ng oras, naglalaan ka ng pera, naglalaan ka ng resources, naglalaan ka rin ng mga buhay. It's not wise. Bakit? It takes more energy to flee than to follow. Post nyo yan. It takes more energy to flee than to follow. Akala natin cute yung tumakas kay Lord. Akala natin cute yung sumibat sa panawagan ng Panginoon. No. It takes more energy to flee than to follow. Nakuha ba natin yan? Ha? Uubusin yung lakas mo dyan, sa totoo lang. At yung lakas na binuhos mo sa kakatakas mo, nasasayang lang lahat yan. Walang kabuluhan lahat yan. Now, here's the point number 3, the course of disobedience. Ano ang direksyon ng taong nagdi-disobey kay Lord? Alam niyo ba kung ano yung direksyon nila? Ha? It's very obvious. Tingnan niyo po, verse 3. And Jonah went down to Joppa. Alam niyo ba na yung Assyria nasa mataas yan, north kasi yung Assyria eh. Dapat pagpapunta ka sa Assyria, went up. Pero si Jonah, dahil disobedient siya, yung direksyon, yung course ng kanyang pag-disobey, saan papunta?
went down. Those people who love to disobey God, those people went down. Pa-went down. Yung direksyon ng buhay nila, pa-went down yan. Pa-go down, pababa yan. Number 2, look at verse 5. And he was found down below the deck. Saan siya nakita? Nung sobrang lakas na daw nung bagyo, saan daw siya nakikita? Down below the deck. Yung mga taong, lalong-lalo na yung mga disciple, na panay-takas, makikita mo na lang isang araw yan, down below the deck. Yan yung kanilang course. Yan yung kanilang destinasyon. What else? Look at verse 12. And he was thrown down the sea, drowning. Ito yung pinakamaarte na prophet eh. Sabi ng mga kasama niya, anong gagawin namin sa'yo para tumigil na yung bagyo? Sabi niya, ihagis niyo ko sa dagat. Di ba napaka-arte? Alam naman niya, yun ang solusyon eh. Di na lang siya tumalon. Sabi mo sa katabi mo, kaarte mo? Kaarte? Sobrang arte, di ba? Alam naman niya, tatalon na lang, tatahimik na eh. Sasabihin pa niya sa mga kasama niya, ihagis niyo ko. Ay, Kasuelo, ikaw na nga yung may dala ng kamalasan dyan. Magpapabuhat ka pa. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na nga, pabuhat ka pa. Amen? Look at number 4. And he was down into the fish belly. You see, the course of a disciple's disobedience is down, 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 down. Pababa lahat yan. Wala pa akong nakita, kinig kayong mabuti ha, wala pa akong nakitang nagseryoso na Kristiyano na pagganon ang direksyon sa buhay nila. Maging si King David, sinabi niya ganito, Lord, mula bata hanggang sa aking pagtanda, wala pa akong nakitang naglilingkod sa inyo ng may katapatan na nagiging pulubi. Pero ito, marami na akong nakita galing sa paglilingkod sa Panginoon, pero hindi naging tapat, lumayas, nag-stow away, nagbulakbol, nagtarsis. Nakuha nyo? Alam nyo ang direksyon ng buhay? Pababa. At kahit ikaw mismo, saan ka man nakaupo ngayon, immediately habang sinasabi ko to, nagpa-flashback ka agad sa isip mo yung mga mukha ng mga tao na yon. Totoo nga, Pastor. Yeah, because the course of our disobedience is always down. Amen? So life's direction for those who run away from the call of God is always downward. Kalabitin mo yung katabi mo, pa-upward tayo. Ha? Pa-upward tayo, kapatid. If you sense, no, na parang paganyan na ang course ng buhay mo, probably because you run away from the Lord. Now, here's the last point, the characteristics of dove disobedience. The characteristics of dove disobedience. Na bakit ko siningit yung word na dove? Okay? That's very interesting. This topic is very interesting. Bakit dove disobedience? Alam nyo ba na ang pangalan ni Jonah, literally ang ibig sabihin niyan, dove. Jonah means dove. At ang matindi sa mga ibon or dove, wala pa man yung bagyo na aamoy na nila. Nakuha nyo? Naaamoy nila yung bagyo. At ang ginagawa ng mga ito, tumatakas kaagad bago pa dumating yung bagyo.
That's the nature of the dove, especially the birds. Pero merong isang magandang karakteristik yung dove. Alam mo, yung dove, pag pinakawalan mo yan, babalik. Ang maganda sa dove, kahit darating yung time na umaalis yan, pero babalik at babalik. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, how will you know na ang tao talaga, na born again talaga siya? Pero, nakita mo ngayon tumalikod sa Panginoon. Now, here's the truth. Kapag ang tao na yan nalihis sa landas, tumanggap kay Lord na born again, pero tumalikod sa Panginoon, kapag tunay na born again talaga yan, tunay na naligtas talaga yan, bago pa bumalik ang Panginoon o bago pa mamatayan, that person will come back. Why? Because that is the nature of a dove. Nakuha nyo? Babalik at babalik yan. Pastor, si Kuan wala na. Ginawa mo na, nag-follow up ka na, wala pa rin. Bayaan mo. Pag yan hindi para kay Lord, mapiperish talaga yan. Pero kapag para kay Lord, babalik yan. Amen. Pero sabihin mo sa katabi mo, huwag mo masyadong tagalan. Babalik rin lang pala, huwag masyadong tagalan. Bakit, mga kapatid? Baka mamaya mahuli ka. Nakuha nyo? So, the characteristic of dove means coming back. Why? Because dove always comes back. Naalala nyo ba yung si Noah nagkaroon ng baha? Ano yung una niyang pinalabas? Uwak, di na bumalik. Pero yung katabi mo bumalik. Hindi uwak yan. Amen? Mukha lang uwak, pero mga kapatid, dove ang puso niyan bumabalik eh. Pangalawa, convicting. The characteristic of dove, disobedience, is very convicting. Now, the word Amittai, or yung tatay niya, that name means truth. So kahit tatakas ka, lalayo ka, mga kapatid, there is still truth. You know from within na anak ka ng Diyos. You know from within na prophet ka. You know from within na disciple ka. And that truth will convict you. Hindi ka mapakali. Merong emptiness dito sa puso mo. Na kahit saang lugar ka magpunta, kahit kainin mo na lahat ng pagkain, kahit panoorin mo na lahat ng pelikula, there is still emptiness in your heart. And that truth will convict you because you are a son of Amittai. You are the son of truth. There is truth in you. At alam mo yung katotohanan na nagsasabi, sumisigaw sa puso mo, anak ka ng Diyos. Bumalik ka sa Kanya, may panawagan ang Panginoon sa'yo. Nakuha nyo? Naalala ko yung kwento ng kaibigan natin, pastor, sabi niya, at age, hindi ko na maalala yung binanggit niyang taon, nung nakilala daw niya si Lord, grabe daw yung fire niya, nagpipreach ka agad siya, nagsishare siya. After 30 years, nag-decide siyang magpastor. So may panawagan daw talaga ang Lord sa kanya na magpastor. After 30 years or basta, pumunta siya sa Baguio. Nag-enroll siya ng Bible School. Pagdating niya dun sa Bible School, laking gulat niya, yung magiging professor niya, dati niya lang sinyera ng gospel. Sabi niya, how come ngayon ka lang tumugon sa panawagan ng Lord? Professor na ngayon, yung sinyera niya lang ng gospel noon, pinatanggap niya sa Panginoon. Ngayon, ang magtuturo naman sa kanya sa Bible School. How come? Tanungin mo nga yung katabi mo, bakit? Paano mo natiis ang panawagan ng Lord? Amen? Amen? Finally,
Here's the characteristics of a dove disobedience: complying. Complying. Yung dove, sa panahon ni Noah, nag-comply. Umuwi, merong bit-bit na dahon. Mga kapatid, si Jonah, later on, nag-comply. Ginawa niya ang kalooban ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ang challenge ko po sa inyo, magkukumplay rin lang kayo ngayon na. Agahan nyo na. Amen? Huwag nyo nang patagalin. Amen ba, mga kapatid? There is nothing more fulfilling than complying with your purpose. Amen ba? Sabi ng kasabihan, when God calls you to something, He is not calling you to succeed. He is calling you to obey. The success of the calling is up to God. The obedience is up to you. So wag nawa na ang ating motibasyon sa pagsunod sa Panginoon ay success. The success is up to God. The obedience is up to us. Amen? If God is calling you to do something, do it now. Sabi mo sa katabi mo, do it now. Why? You can run, but you can hide. Sabi ni Rick Warren, without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. Without meaning, life has no significance or hope. And that's true. Sabi ng Bible, aanhin mo lahat ng yaman. Nasa iyo na ang lahat. Pero kung ikaw naman wala kang purpose, hindi ka nagfulfill ng purpose, empty pa rin ang buhay mo. Amen ba, mga kapatid? We were created by God to carry out and fulfill His divine purpose for our lives. We are created to carry out. Sabi mo sa katabi mo, carry out. In other words, i-fulfill natin yan. Tinawag tayo ng Diyos para mag-fulfill. Tinawag tayo ng Diyos para sumunod. Tinawag tayo ng Diyos para gawin ang kanyang kalooban. So before I close, let me ask you this question. Kailan dapat anihin ang hinog na palay? Ha? Kailan dapat anihin ang hinog na palay? Of course, ang sagot nyo, kapag hinog na, hinog na nga. So, kailan dapat anihin ang hinog na palay? Bulungan mo yung katabi mo, ngayon na. Sa tingin nyo, anong mangyayari kapag hinog na yung palay, hindi mo pa rin inani? Anong mangyayari? Ha? Mabubulok lang, masisira lang. At pag nasira na, hindi mo na mapapakinabangan. Tinanong po sa akin yan ng mentor natin. Kasi nakita niya yung paglago ng church natin, lumalago tayo. Sabi niya, Pastor Jomuel, kailan kayo magsi-second service? Sabi ko, mentor, gugustuhin ko man, pero medyo tagilid kami sa oras dito, sa building. Sabi niya, kailan dapat anihin ang hinog na palay? Hindi na kayo magkasya, sakto lang kayo doon. Paano yung iba na kailangan ng i-harvest? Kailan dapat anihin ang hinog na palay? Nyo po? So mga kapatid, hinog na ang palay. Amen. At ikaw at ako ay tinawag ng Lord para mag-ani. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang sumibat. It's time to obey. Lahat po tayo ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah.